Kumaripas takpo yung mga duwag na yun. Sigurado ko hinahanap nila yung isang tauhan nila. Ano kaya mga agimat ng mga tao na to? Bigla silang sulpot, bigla rin mawawala. Abang-abang lang tayo dito, Brad. Hindi tayo basta-basta lulusob doon. Baka patibong na nila to. Baka gusto nilang pasundin tayo sa kanila. So yun mga kamaster, ibang klase yung mga tauhan ni Bertugo. Parang mga kabuti, lulubog lilitaw. Mga anting-anting ng mga salbahing tao na yun. Ayaw mauubos. Ano kinakain nila? Ano yung pinaglalaban nila? Lagi silang nanguhuli ng mga sibilyan. Lagi silang nangaano ng mga vlogger. Hindi ko akalain na si Batang Bertugo. Tagus-tagusan sa buto yung kasamaan niya pala ngayon. Hindi ko lubos maisip na humantong yung buhay niya sa ganito. Siguro may kamalian din ako, aaminin ko yun. Pero hindi ko lang talaga maisip kung bakit siya laging nagkaganito. Sobrang laki ng pinagbago niya, kumbaga hindi ko lubos-lubos na isip. Alam ko ng kahinatnan nito. Kung hindi ako yung mapatay niya, ako yung papatay sa kanya. Gamitan natin ito ng mga silent killer. Kung kailangan natin gawin yan, gawin natin. Para na hindi sila mabubulabog na tandahanin natin sila na uubusin natin yun. Lalagas. Tandang-tanda ko pa yung mga mukha na nagkuha kang Sarge. Hindi ko makakalimutan yung pumalo sa kanya si Batang Bertugo. Pinalo niya yung batok ni Sarge ng 4-5. Bakit tinawag nila si Sarge na ka-Ernie? Yung laging tumatatak sa isip ko. Kung ano kayang naging buhay niya dati bago natin siya nakuha dito sa bundok. Kung ano niyang koneksyon. Anong koneksyon niya sa Batang Bertugo. Bakit parang sobrang galit na galit si Batang Bertugo sa kanya na kinuha natin siya. Baka siguro may alam si Sarge na matatakot si Batang Bertugo na malaman natin. Siguro kasi bakit na dinala na natin sa baba, kinuha pa niya doon. Oo nga, hindi, kung iba pa yun, hindi na yun anuhin ni Batang Bertugo. Kung walang nalalaman si Sarge, tinawag pa niya na ka-Ernie. Tinawag niya siya na ka-Ernie. Yan mo.
natanong kay Sarge no, yung nandun sa Sarge no? Kung sino yung si Kaerne? Hindi natin natanong dahil sa tuwang-tuwa, yung tuwa natin, hindi natin minsan na pasok sa isip na itanong sa kanya dahil Nandun pa si Sarge na tanong sa kanya kung sino yung si Kaerne. dahil sa isip lang kasi natin, natuwa tayo dahil nakalabas siya sa sa hospital. Kaya hindi nasagi sa isip natin na itanong sa kanya kung sino, bakit siya tinawag na Kaerne. Ngayon, parang naano yung namin dalawa mga kamaster, yung isipan kung ano talaga yung connection ni Sarge sa Batang Verdugo. Bakit siya laging hinahabol? Gustong kunin ni Batang Verdugo. Siguro naisip ko kasi sa amin noon, nung kapanahonan ko pa na nandun pa ako sa Kilusan din, hindi namin kinukuha basta-basta yung tao pag walang mabigat na rason o may kinalaman sa mga gawain o mga sikreto. Siguro alam siguro ni Sarge o Kaerne kung tawagin nila, alam siguro ni Sarge kung saan talaga yung malaking kuta nila o saan talaga yung kabuuhan nilang grupo. Kaya Yung mga gawain din ni ng Batang Verdugo. oo, Siguro nalalaman talaga niya sa buong gawain niya. kaya yun mga kamaster, hindi namin pwedeng ipagpaliban yun kung makuha namin ulit si Sarge. Talagang unang-una ko yung itatanong sa kanya. Pero habang wala pa at sa isip ko lang kasi, hindi na siguro dapat namin itanong, pero ngayon talagang itatanong na namin. Dati hindi namin tinatanong dahil hindi namin alam at hindi namin naisip na si Sarge at saka si Kaerne ay isang tao lang pala. Kaya ngayon, kung makuha namin si Sarge ulit at hindi kami uuwi hanggang di namin makukuha, naawa ko dun sa bata na pa-birthday pa naman niya ngayong linggo o sa sunod na linggo. Kaya sana makita mo Batang Verdugo. Alam ko may mga connection ka sa social media, sana makita mo kung sino yung kinalaban mong dati mong naging ama noon at ngayon naging mortal mo ng kalaban ngayon. Ikaw yung dating batang inalagaan ko. Alam ko may kalamalian din ako, Batang Verdugo. Iniwan kita, pero hindi ko sinasadya yung iiwan ka doon. Dahil wala minsan sa isip ko na magiging kalaban tayo. Oo, naisip ko minsan kung ano na yung kalagayan mo doon, kung ano nang hitsura mo. Dahil nga sa bata ka pa na iniwan ko, na iniwan ka rin ng ama mo dati sa akin. Hindi ko minsan naisip na itong hinat na ng kapalaran natin na ako ang nagpalaki sa'yo, pero ako ang titirahin mo. Hindi ko mapipilit yung mo, yung hikain mo. Kasi pag nandun ka sa loob kasi, talagang ang yung mga bawat galaw, talagang sinusunod mo yan. Dahil alam ko, may kapangyarihan ka dito sa bundok. Mas may makapangyarihan pa na nasa likod mo. Yun lang masasabi ko sa Batang Verdugo. Hindi sa lahat ng oras may buenas ka. Ginawa ang buenas, pero may kakambal na malas. Kaya wag mong suluhin yung buenas mo ngayon, ipamigay mo sa iba. Baka pag maubos mo yan, wala ka nang matirang buenas, malas yung darating sa'yo. Itong nangyari sa tauhan mo, hindi namin ginusto, pero pinukaw nyo yung katauhan din namin ni misteryosyong tao. Sa hindi nakakaalam dyan, yung mga kalaban namin marunong pumatay, pero kami minsan lang kami papatay, pero brutal din gagawin namin sa kanila. Tandaan nyo yan, Batang Verdugo. Marunong kayong kumalabit ng baril, mas marunong kami. Dahil hindi lang kami nagiging vlogger, dumadaan din kami sa tinatapakan mo ngayon. Tandaan mo yan.
Gawin natin yung Brad. Hindi lang tayo magkumpiyansa. Sana may makita tayo dito kahit kubo lang.
kalaban ron.